Good morning. Today is October 9. I want to introduce to you, people of the whole world, the shrine of perfection of persons. And the wall, it says that we, the people, are one nation under God. It means that this year, 2005, is now the day of the Lord, and I want you to know and to reveal this truth about God. The Philippines is chosen to be the second Jerusalem to his second coming of Christ. And why is there a shrine? It is because of the second coming of Christ using the name Joseph. That's why we who has come to partake in this God plan, we call him Jesus Joseph. Now, after 30 years of mission work from September 5, the day of their coming to the promised land, Mindanao, it is now the start of Day of the Lord, which now we call him Father. No more mother, no more Jesus Joseph, only one name, called Father. Okay. After showing you the shrine of perfection of persons, I'm now introducing this place where pilgrims will have overnight stay if they want to, or it is also a place of healing. This is a healing center of my work where I also stay. This is called Mission House and Care Home, where any people from all walks of life come here and stay for a while visiting the shrine of perfection of persons. This house is packed in many purposes. There is a worship place, library, sleeping quarter, and where I also take care of street children, scavengers, elderly who knows my work or place. How can you understand my work is just read the books that I have prepared. It is not easy to keep on talking. It's better that you read, and then you will be enlightened by what God has planned for the Philippines. Makita ako man ta na kuan kanang balkon. Dapat may dab, may dab sa taas. Sa Mission House, may dab yun. Oh, yun. Gapo. Dab. Sa Mission House, oh. Kita to dagan. Yan, oh. Magpasang yun ang mga dab. The one you see in the picture is how the Father appeared as a woman. If you are a Bible reader, you can open your Bible, Galatians chapter 4, verse 4. It says that when the fullness of time has come, God sent forth His Son, made of a woman, made under His law. So, when I met Mother, I did not believe that she is truly a woman, because his physical features is of a man. Only his voice is a female voice, and we call him Mother because that was how she wanted to. Now, the truth should be revealed this year, 2005. He is the Father, the Heavenly Father, and now they are one, no more Holy Trinity, because Father wants us to call Him just Father. No more Mother,
not Jesus, not Joseph, but plain Father. As Catholics, they are easy to believe because miracles are always shown in the Philippines like the Blessed Mother. But let us focus now the order of the Father, just to call God the Father. In the picture, you can see the scepter in his right hand, and this is the globe. It signifies the earth. He has a crown, meaning he is the King of all kings. And it is up to you now to pray to the Father that He will help you search the truth. At present, there are groups also invoking the name Father, but as before, as I call him Mother, she told me, you have something to show to the world someday. That's why I have to build this shrine to let the people see the truth, that I have come, that I have existed, I have appeared as in woman form. Here in Mission House, at the basement, this is the place of worship. Now that religion is phased out this year, 2005, we call this a place of worship wherein all seekers of truth come here either to kneel down, to sit down, or squat position, any as what they do during praying time or meditation. There's no picture, there's no anything except fresh flowers, fresh plants, no plastic flowers, no artificial decoration, because it should be all done in all nature, natural way. This is a place where you could sit, think, or ask guidance and enlightenment from the Father.
Na banda do library. From this mission house, I'm trying to focus on you where the house, the station house, we stayed with Mother and Joseph. It's across the street of the shrine. But before that house, we really stayed inside the shrine before the shrine was constructed in January 1976 because Joseph died of crimes on November 26, 1975. Construct a shrine for him as what Joseph promised to Mother, saying that I will build a place where I will be, there you will be also. It appeared there in the Bible that where the Son will be is where the Father also stays. Now, spiritually, they are one, Father, Son, and Blessed Mother, as Catholics believe. As I have told you earlier that this year, 2005, is the day of the Lord. We have to call God only one name, Father. That's why I am here to reveal the truth of Bangkal Mission. We have books, we have some pictures, and now we have a video camera to show you the present events of Father's mission here in Bangkal Mission here in Bangkal, Davao City, Philippines. This is where I do counseling for the young and old, and also receiving visitors. In this place, it's near the shrine and the station house where I have guided Mother to stay first here in Bangkal as she started doing missions here in Mindanao. As what she has said, when they arrived in Mindanao, it became the land of promise of the Father, or before that, it's already the land of promise to God's plan. When Joseph ended his mission, Mother declared that this is now a holy land because of his death, like Jesus in Israel. Philippines is now a holy land, and
particularly Bangkal is the place where he has suffered. B, according to her, stands for Bethany. So Bangkal is the place where the second coming of Jesus has suffered. Very few believe, very few have participated in the short time of Joseph's life here in Davao City. Now that they are gone physically, and I'm continuing this mission here in Bangkal, I'm also presenting to you my work this day. As today is October 9, I will be receiving visitors who are truth seekers. Some are patients who have cured and problems have been solved through this counseling. And this afternoon we will be having program, so I will again show you how we celebrate this event. According to Father, December 25 is not truly the date when Jesus was born. It is October 10 if it is based in Chinese calendar, which never has been changed. While in the Christian calendar it has been changed, so it is not really December 25, it is October 10. But this year, 2005, we should not anymore celebrate December 25 or October 10, because we all believe that God has no beginning and has no end. Why we celebrate December 25 or October 10? It is a significant day where people will gather together and talk about God's work or God's plan. So let it be that way as of now. But later on, as time goes by, especially God is now getting back the people's money on earth, how could they continue feasting or celebrating? What Father prefers now is just to live holy, simply, and under His will. Not our will, but the Father's will. So, as children of God, we should submit our will to God's plan or God's will. In this part, this is the Mission House Library. You can see books of different religion, but now this here, I want to emphasize the books that I have prepared together with the materials, reading materials of Pastor Apollo C. Quiboloy, because I have started my attending his worship at the Katitipan, at the Jesus Christ Cathedral. And as you can see, the reading materials, Guide Magazine, Pinas newspaper, the Mission House writer or Bangkal Mission writer, Josephine Joan Edades, is actively contributing to the Guide Magazine and some newspapers, local and national newspapers in the Philippines. It is to support Pastor Quiboloy's ministry. His ministry is not a religion like this Bangkal Mission. It is to reveal the truth about Philippines and Davao as the New Jerusalem. I want you to discover also the ministry of Pastor Quiboloy by visiting the place Katitipan. It's near Davao International Airport. Here in Mission House, I am gathering children and adults to seek the truth, because my mission is not to preach, it is not to convince, but as Father said, let the people discover my truth. So this is here the place where you can find the truth and
if you want to have a place for worship, aside from Mission House worship place, you can visit the Katitipan Jesus Christ Cathedral. It's near the Davao International Airport, and have a guide magazine to read also, and Pinas newspaper. Aside from our pamphlets, we have 8 pamphlets, and one reading material is about the life story of Josephine, who is the writer of Davao Mission and also actively contributing to the guide magazine and Pinas by Pastor Apollo C. Kibuloy. It is for you now to seek the truth. It is for you now to discover why the Philippines is now called the Holy Land and why Davao City is now the New Jerusalem. It is the people who would now seek the truth of God, as we now call Him only one name, Father. Yeah. Yeah. Kasabutan na sila nga mismo for reserve food. Salamat sa iyo, Ama. Makasalamat at ayaha sa iyaha sa akong kinabuhi na nagabadayong tag-servisyo at in-crisis karon panahon na nagabadayong niapon ta. Toro si sakang tanan manganta. Salamat sa iyo, Ama. Aniya kami karon nagapatigom tungod sa imong balaanan makapuluman mo sa katawhan. Ingon man sa mission family. Ginoo, ikaw man ang tanan, panalangini kami kanunay. Sa imong mga grasya, tagay kami mainlawat. Mga sa kanunay maghandom kami sa imo.
ikaw man ang amahan sa amo. Walay lain sa among kinabuhi. Walay magadikta nga lain kundi ikaw ra. Ikaw ang nagugma kanamo, kami usab nagugma kanimo wala nay lain. Ikaw ang amahan ng magadikta kanamo, pangayoon namo ang tanan amahan. Tagay ng taon kalinaw ang kalibutan. Kay karon panahon na krisis na kaayo. Amahan. Ihatag yung taon kanamo ang kalinaw sa among mga pagtuyo. Ang imong pag-mission ang aron ay padayon ng pag-mission namo kanimo. Mahal, kung wala ka, wala usab kami, o niya mong ipaampo kamo na kanimo. E kung wala ka, wala usab kami. Mahal, salamat sa pagpupag. Pabili na sa pagtindog para sa pagkanta sa pambansang awit. Bayang magilong daawit. Bayang magilong, wala niyang silanganan, alam ng puso, sa ibig mo'y buhay, lokang hinirang, biduyang ka ng magiting, sa manlulubi, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bugaw, may dilalang tula at awit sa paglayang minamahal, ang isang ang watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw na kailan pa may magbibiling, lupa ng araw ng bawat aking pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang higaya ng may nag-aapi, ang mamatay na dahil sa'yo. Yung sa paglingkod, magang salamat. An opening remarks to be given by Mother Sylvia. May gabi sa tanan. May gabi na. Gabi na kadto. Ato mga kauban karon nga tagalayo, taga-Kalinan. Gabi na sa kadtong laing probinsya nga Cotabato City. Leo sa kasi sila graduado. Mao sila ang kinabuhi sa Queen of Peace School. Bali sila ang backbone. Aning eskwelahan nga 3 years old. Ang eskwelahan diri nga gisubay sa ilang eskwelahan nga Queen of Peace School. Subay sa pangalan nga Blessed Mother. Kaning atong opening remarks karon, akong ihatag emphasis ang Godhead in the Holy Trinity. That is the Father. Daghan man po nagasuki na Mother, kaning akong pangalan sa pag-mission nato. Galing lang ang sakit ng God, tawagin nila og Mother. Karon sa Uiga 2005, natawag man karon nga Day of the Lord. Kinsa man ang magdumala sa tulong ng persona, pwede bang amahan? So, Father, ang akong i-address karon kaysa Mother na akong gisubay sa una pang pagsugod ni Mother 01-4 sa pagmisyon. Isa yung nasa'y kauban ang gidala niya pangalan Joseph. Apan katong nawala na siya sa physical, si Mother nagdeklara na siya si Jesus Joseph. If you have seen Joseph, you have seen Jesus. If you have seen Jesus, you have seen Joseph. Kung ano niya sa una, kaya isa lang man daw sila. Galing lang, akong gabiin, ako yun pakita sa inyo ang kulagway sa physical body sa amahan, anak baba sa yuta. Na doon na siya kauban na anak, na matupan niya. Yang i-deklara o i-announce na siya ang second coming of Christ, ito si Jesus Joseph. Gusto ko na
ipasugong sa tibok kalibutan kay kaning video cam ako man ibutbot sa lain-lain nga nasod nga doon ako'y mga addresses. Mutuo man sila nga dili basta masud pa ni Mother, you have something to show someday. Ang doon nga ipasabot ka ng shrine of perfection of person. Sa pagkakaroon, mingaw pa kaayo ang shrine, mingaw pa ang atong bangkal mission, apan, yang gideklara gihapon na magsugod ang linya sa tao, ikan sa highway, hantod sa shrine, kanang Cordillera, hantod sa matag street o kalye sa bangkal, puno daw niya ng tao. Ingon niya sa Tagalog, hindi mahulugan ng karayom. Sa dami ng tao mamaya na magbisita lang sa akin sa shrine. Mukini ang gusto na ako na ila sa mga tao nga wala nakabalita sa bangkal mission. Usa ko mulingkod, doon ako'y basahon. The voice of this narrator is of Mother Sylvia. I am the manager of the mission house, always in white dress, and the disciple and servant of God the Father, whose figure is portrayed in this picture. He, the Father, is shown here in wearing his crown. He has a crown, holding the scepter and the globe. Ang kaniyang baston o kanang globe, meaning ang kalibutan. Kinsa nagagunit sa kalibutan? Ang amahan. Muni ang significance yang picture. Daghan sa picture, kani ang gusto niyang ipakita sa tibok kalibutan. He had traveled, he had trained and appointed me, Mother Sylvia, to reveal the truth. The drama of his coming was done without the knowledge of the nations. The truth of his identity was known only to myself and a few others. The time is approaching for the unfolding and revealing, because in due time will be the rule of the second coming of Christ. Now it is the second coming of Christ rule. We have to call him now Father, because the year 2005 is the day of the Lord. Ang buti pa sa day of the Lord, dili na nato kabubuton ang hitabo, kundi kabubuton na yun sa Ginoo. Kung magtambal mo sa news, TV news, radio, newspaper, lahi karon tuiga. Pagbuot na yun sa Ginoo ang what is taking place now is really God's will. Dili na man's law, but it is to be given by man's law should give it to man's law should give it to God's law now. Ano mo ang ipasabot na kung karon ang panahon na sa amahan. Salamat, Mother Sylvia. Ang mag-mission ko di Mother, daghan wala kasabot. Nakasulat mo sa Bible, naka-quote nito, Galatians 4 verse 4. Kadaghanan sa mga theologies, sa mga Christian, kung di nakasabot, nakasulat nito, He sent forth a son made of a woman. Wala sa nasulat, wala man dito nakabutag, made out of a woman. Made of a woman. Kaya ang kanang mga tao karon, kasagaran Pilipino, kaya nag-ingon si Mother sa una, ang kasagaran daw ang mga pilgrimage na mga alabot, dili taga-dini, taga-laing lugar, European, Asia, taga-laing nasod ang magbisita sa iyaha. An opening song to be given by Bruce Rodas.
perfection was there for no man. So pray and believe the Lord's holy light will have perfection again. Molded in the image of His Maker, measure of dominion over all. But because we are nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we wala lang kasayahan. Dili ta makaingon yung magsad mo din ha, uy, dapat malinawon ta. Man within yourself, dili ka malinawon, dili yun na mahitabo. Another song offering by Brian Arnilio, You Alone. Bahagi sa tuwa. Layo ni nagalayo ni siya na puyo, nagakalinan. Isuo siya ni Ate Dali, ati siya ni Ate Candy. Sa kalisod sa panahon karon, naagi siya di ari. Tapos naghatag na siya og mga pagkaon para sa mission house. Sabi na lang mga
root cup, lamig yung kayo na para sa mga bata. Karon ako i-welcome Ate Nelia. Una sa sanado, magpasalamat ko sa panahon ngayon nila sa kanako karon. Labi na pag-imbita ni Candy sa buwa. Labi na si Mama Sel, mga baby mama. Labi na ni Mother, ni Joseph. Salamat kayo sa panahon nila sa kanako karon. Nga ako karon nakikupan kanino. Ato yung aging toy din ito po. Observe na ko nga adun na din sa akong kinabuhi adun nag-usapan. Mana sa karon din ang panahon lisod pero ani ang dapat ko karon nakikupan kanino po dito tungod imana siguro wala ko dili karon. Ang kasi dito sa among pamilya dito karon busy ko kayo. Pero ako lang habang ginagaan panahon, ginagaan lang ang panahon kami. Ako yung pangandaman. Isa pa kalisto dito sa mga lugar. Daghan ko ba ikong obligasyon nga diatiman dito. Pero ginagaan lang ang panahon nga karon makikuban ko kaninyo din. Sabi na ni Mother, salamat kayo mga sir. Salamat kayo. Sabi na kayong tanan karon dito. Dengan mga kagmay mga Star Scout. Nagpala mga kaupanan ko na ako mga mama, mga sa nagkalilaing mga probinsya. Salamat kayo, nagkaroon ni welcome ko. Na-surprise ko din nga. Dito ko nga angayan, nga anin sa diri sa tubangan nga magharap sa inyo ha. Muna nga dili basta-basta kung anata sa tubangan, dito kay palukong kay kani mo lang impronto ba? Wata kay palukong sa akong isulti diri, wata kay balo. Pero diha sa atong pag-isura diri pero namay nagagayad sa tuwa. Ang akong kinabuhi mo na nga, ang akong kinabuhi hiram sa Diyos. Hiram ang akong kinabuhi, naghihatag sa Diyos. Sa mga buhaton, kumintas nga na ako sa kalibutan. Ang akong mga kayo, mga talento, mga kakulan, na ako i-share po sa upan. Aron po sila po, kanang ako silang madali po sila. Labi ng pagtuwag Mother. Di sa kasaya ni Mother ko, na amin ko dili tungod kay Dali. Tungod po kasi Candy nagpadayon din sa misyon. Kaya ako na ako yung kakuha diya sa akong pamilya. Na akong mga anak karon akong idala pati sila sa buok. 5 ang akong grasya nga gihatag ni Mother. Nagpabili ng isa kay eskwela ugma. Manang ako lang hindi absent lang ko kay maato ta sa imbitar ni Candy mo attend ta dito. Manang naami karon diri. Salamat kayo sa inyong pag-welcome kanamo. Lagi lang galing si kanitong si na-surprise ko. Ako kay balo, yung Mother Tabani ko, kung sa akong istorya karon. Kung saan ako nitong istorya. Manang atungod kay Candy, nag-idali, may sinugdanan. Manang atong karon nagpabiling ni karon din. Ako si Mother tanon ako nga si Mother nana din sa permis ako. Kaya nga naman, kitagaan ko niyang mayong panglawan, kitagaan ko ng mga grasya. Ako po i-share sa missionar kung sa may mga grasya nga ihatag ka na ako. Mana nga Candy, pagpadayon din ang pagservisyo din. Mana nga nabot si Mama Sel, mana pagpadayon. Kaya kami ko sa mga kamot mo din nga makashare ko sa mga grasya, magikan sa mukid, mga anhi po din. Aron matabaan po ang mga bata na nakinuhalan ni ini. Kung nga Mother, salamat kayo, salamat. Candy, salamat Candy, yanayon si Sinana ko din, salamat kanyang tanan, sa pag-welcome ka na ko. Mana akong kinabuhi, kay hulang namin hiram sa Diyos. Ani ako karon din ang kiguban sa inyo. Daghang salamat ug maayong gabi. Tinuod yun na ang atong kinabuhi, sinamdan sa Ginoo. Kaya kamo, sumpang bata ka mo, hindi mo magsulti na. Kung yan ako magsigil sa Ginoo, bata ka bitaw ko. Ang yan ako magsigil sa Ginoo, dalaga pa ako, litaw pa ako, ay inyo naman ko. Ay, hindi lang ako magsigil sa Ginoo, tiguwang naman ko. Kamusta pa man mo magsigil?
Hinatulaton ang panahon. Ha? Kay wapot pa ng panahon kamakayon, di ba? Di na ito na maaptan. Di na ito kabalo kung saan siya muabot. Pagawas na ito, pagkatulog na ito. Inabong kinabuhi. Atong mga talent, mga skill, ako na ihatag sa Ginoo. Kung tanan mo, ato na po ihatag. Kung palaging Ginoo din eh. Kung nakaling mga instrument na gibuhat ni Father, may mga paraan natay mission. Ang uban, kinasalay congregation, sila silang catechesis. Kanangin ana, pinaagi ana, ipakita inyo ang mga talent. Magservisyo mo sa Ginoo, mag-smile lang sa mga tao na bakila sa inyo madala. Tama na na. Ang sunod na maghatag sa itong inspirational to, kauban niya po ito siya sa ngalan ni Mother, nagservisyo siya sa Mansalan, nagatambal siya sa pangalan ni Mother, ni Ama. Layo man yung taon siya, manasan ko siya makitan, pero sa pangalan ni Ama, kaubanan na po siya. Welcome na to si Mrs. Roberta Bitang Villapas. Nakuyawan ang speaker natin ng lumay. Yung pronto. Let's go, Blacky! Upang seryo magibigay ka tanan at mga kabana yung pagkakalitan na alatungan lagi maanhan uban ingali na yung istorya siguro nila kami nato at kulong kabana saat na nga sila pero ako uy pahutang ini kan yang basta-basta kita. Salamat ka po. Salamat. Tulog na po. Uy, dugi lang mga bata. Hindi ako kita ng ay, apa na? Ito mga John, atubangan ka John. Invite ba? May bibili sa bagong mga ako. Dagang kong salamat na. Salamat niya mo bro. Habang yung permission number, tawagan lang tayo isang pag-close out para magkanta. Mari-mari katalan at this time.
Nanay Marie, sa panahon sa Ginoo na ihatag niya sa tuwa, dagan sa tuwa na dagan sa mga paningkamot, tapos ingon mo na, ano wala pa wala paningkamot, wala dyan, wala mo ni, paminaw nila, wala mo ni asenso, wala ba nadawat na kuan. Dili ta mag-ihap kung sa atong nabuhat, magulat ta sa panahon sa Ginoo na ihatag niya sa tuwa. Kanya-kanya ta natay mga panahon. Kaya ang Ginoo dili siya bisag na neglect ta, napabayaan ta. Nana siya plano para sa atong kinabuhi. An inspiration guest speaker, former barangay captain Crisologo Profession. Pagpaka lahat. Daghang salamat sa atong MC. Ngadto sa mga lumulog ning mga lugar, ang Mother Silvia, ang mga kaubanan, ang atong mga opisyalis sa barangay, mga purok leaders, ito ang mga CBO o tanod, barangay pulis. Ngadto sa ato ang mga opisyalis sa siyudad, labi na kang Honorable City Mayor Rodrigo Duterte, kaya mong ining pandari sa lugar. So, sa ngalan sa akong grupo sa Barangay Carmen, akong iyo ang dakong pagtakod kaninyong tanan, maayong gabi. Siguro ang uban karon pa ta magkakita, no? O wala sa kadamo-damo nga nakaabot mo din sa inyong lugar na labi na sa nako nga naapilan mo parte sa inyong programa. Mga sa akong ipamulong, mahangyo lang ko ninyo sa iyo alay na ko kung saya kong mabot kay lahit sa inyong programa. So, isip usa ka guest speaker, sa dili pa ko mo adto sa unahan, magpaila ko sa kagawalon. Ako si Crisologo Presidio, nabanggit na dyan, former barangay captain sa Carmen, sa Tulo Caterino. So, ako, ninyo, na ito asawa, duha ka mga anak babae. Ang among pag-abot diri na diha na ito mailhi o diha na ito makita nga mabantayan na ito ang mga binuhatan nga iyagit sa Diyos. So, kung kami usali ka gamay nga puthaw o bakal, nahimong nahiabot kami dinhing lugar tungod kay adunay gahom nga nagpaluyo dinhi sa inyong lugar, tinugdan sa gahom o gugma nga disha. Mo na yung usika buot na hitabo sa atong labaw nga magagahom nga mo na atong batikon sa atong kagalingon, ang paghigugma sa atong kagalingon ug sa ato ang isip katao. Mga isip-isipson ko, siguro karon ato nang mabantayan lakaw sa panahon nga umaabot niabot nagsugod gyud ang kagubot, no? Kay diha sa sinugdanan sa atong kalibutan na ang mga kagubot. So, posible nga muabot sa diha nga punto sa ato ang kinabuhi. Apan bulahan ng tao nga magpaadol sa Diyos kaysa tao nga wala maghuna-huna o naay Diyos. Muna mga ekson ko, isip akong hatag kaninyo gamay nga tampo o pagday sa inyong hadiri
nga ako sa among kinabuhi, sa among pamilya, ako mga kaubanan sa akong ang barangay nga niya karon. Usasab kami sa nakadawat sa mga blessings, gahom espirituhanon nga nakaluwas sa amo ang mga problema sa material. Nga dili na basta-basta karon kapaluman mo no nga kung dunay balaptian ng tao, dili pwede kang moadto kang ospital nga wala kay pagpangandam. So ang tanan pinaagi sa gugma sa Dios, walay dili mahimo kay siya man ang magbuhat. Mo ang reaksyon ko sa ako ang nakaari na ko dire ng inyong lugar. Sa una pa na kong termino isip barangay captain o barangay chairman, ang Leon po si Mayor Duterte. Sukad na ito, wala niyo kong kabalik, karoon pa yun. Nga, nakadawat ni Gracia sa grupo ni Mother Sylvia na ginangbitang nag-abot sa among lugar sa iyang misyon. Mong karon ako lang siguro nga ipa-encourage sa ato labi na itong magginikanan nga atong ipakita sa atong mga anak ang pagmahal. Kay ang ato pong mga anak karon balantayan na kayo. Mo na nga karon maayo ay inyuhang programa. Ani ay mga kabataan Girl Scout pa gyud ni karon Girl Scout mo karong bulan. Okay, mo activities dito sa Malagos. Mga ang ako lang mapasalamatan ako sa pagdawat namo ninyo nga isip inyong bisita o kining tanan dili ginamok malimtan sa among kinabuhi. Wala sab mo ari nining lugar tungod kay basin ang among giari dunay kalingawan. Ang amo lang yun nga labot ni tungod sa gahom sa Diyos nga nahimong nagkabig namo nga makaabot yun mining lugar. Muna nga basin sa sunod nga mga adlaw o gikan karon nahimo naman sa tinga tipik sa kinabuhi ni nang butang kang Mother Sylvia. Bubalik lagi hapon, magbalik-balik lang sa pumidri. Kaya nakatulog-tulog naman. Kaya okay ba magbalik-balik midri? Tagaan salamat. Maayong gabi labi na ka na itong kabataan. Akong ihatod sa gamay nga mensahe sa mga batanon na ginaingon nga ang kaugmaon sa atong nasod na isandig sa atong kabataan. So kung atong kabataan himong may batasan, mausap ang mahitabo sa atong nasod. Muna nga ang gagubot sa tao, ang gagubot sa tao, naarin sa tao. Once nga ikaw nag-isip ka sa kanunay kita magpaubos, ang Diyos na naalit ka na ito. Kaya ko sa among lugar, daghan ang mga problema kung nagyan. Human ako ang tulog-atol pagkabarangay captain. Daghang problema sa akong lugar. Pero kung musampit ang Diyos, lagi Diyos na mutabang na ito. Muna nga, ang ato karon nga mga gilikanan, atong tabangan ang ato ang mga anak nga maayo ang ilang kaugmaon. Maulang siguro o daghang salamat po. Ayong gabi welcome kaayong diri sa amo. Kuban sa inyong mga kaubanan. Recitation to be given by Jane Carter Rodas. YMO meaning Young Missionaries Organization. Sampang mga bata sila, ginatrain namin sila sa paghimong mga missionary. Once na missionary, wala minagasturya o relihiyon. Kaya kung magsturya pa relihiyon, dira na pa magbangi. Daghang tag mga madivide na ito ang mga ideas, daghang itang mga dogma, mga doctrines. Kaya wala naghisgot o relihiyon sa among misyon. Karon, sa na to kay Jean Rodas.
We, the YMO. We, the YMO. Simple living God commands we do. We, the YMO. We are fathers anchored to God's mission. And fathers promised land we work. We are missionaries to follow fathers' decree. While the hours are moving toward the golden day, they strengthen to meet whatever will be. There can be no new world without Joseph. We guard his holy shrine, the true God, the joy of the world, earth and heaven, awaiting this day, the moment of truth to earth people. We, the YMO. Thank you, Chief. Ang ginimo niya na shrine, bisitahan lang ninyo na din na sa may kanto. Matagusa sa tuwa siguro pag bisita din ha. Ang Ginoo na may balon, ang Ginoo ang ama na matitaytay sa tuong pangunahuna sa kasunod nato sa shrine. Ang inspiration nato ihatag sa isa sa kaubalan nato, bisang layo. Napo na siya time na pag matulungan niya ang birthday ni Mother sa school days, nahimo gina siyang holiday. Layo kay ng balay, ginagina pa ng kamuta, nakaabot sila din crisis karong panahon na mahal ang krudo, mahal po lang pamasahe, o tanang-tanang pamaliton mahal. Welcome na to si Sir Leo Verde Prado. Daghang salamat Titi. May Mother o sa atong mga bisita kay ex-barangay captain o sa mga kaubanan nga taga Carmen, sa Kalinan. Nalipay kami nga nakaabot mo o nakabisita din inyong tanawan ang sitwasyon na mo diri kay ang amuang country is just a mission ng amuang tumong diri. Wala this is not a religion because as what Mother have said, do not preach, do not convince, just tell the truth. Sabi mo lang ang tinuod, di ka mangunbinsir, di ka preach, masamuan. Wala we are not speaking of religion here. Now, sa mga naduog na to, mga eksplikasyon, gikan kang nabitang, kay sa kapatid ni Candy, no, sa explanation ni Mother Sylvia, o kang kapitan, tinuod na to. Sa experience lang niya, ang panahon karon, nagakalisod na. O ang kalinaw na tinuod sa ato magsimula. Sa atong kaugalingon, mismo. Kaya mo na giniingon, God does not dwell in any place or any temple but within our hearts na sa atong kasing-kasing ang Ginoo. May tingala ka na, may kaasa man ang Ginoo, wala. Di mo makitaan, kay mismo na sa imong sunod na sa atong kasing-kasing ang Ginoo. Usap ko, makita man nimo ang tao kung naa ang Ginoo sa iya, tungod sa iyang ginuhatan, tungod sa iyang sinultingan, makilala mo ang tao kung naa ang Ginoo sa iya, wala. Kaya kung naa sa iya ang Ginoo, mahiban ka nimo kung saan ni pagsulti. Naana sa atong kasing-kasing mismo. Ang Ginoo na sa atin. So, ang atong celebration, kani likod-likod lang kaya tinuod nga celebration ugma, October 10 is the birthday of Mother. We call her now Father. Isa lang sila. Ugma maginayan ko. October 10 based sa Chinese calendar. Nga nakasanayan nato na isilibra kung Disyembre.
Kana magod ang gisilsil sa aula sa ato address sa atong mga kaninuno, ninunuan nato nga mauna siya. December 25. But actually, I will not mention any religion. December 25 is not the birthday of atong ginatuuhan. It's October 10. Tungod December 25 sa Israel at that time nagaulan og yelo. Snow. Giunsa nimo pagbantay og mga tupa nga nagabantay gapakaon o mga karniro dito nga ulan og yelo sa ilang kaon. Kana lang basihan nato. Wala na pero pag ani ni Mother giingon niya October 10 ang tunay na birthday. Na una iya hagi ingon gayon. Kaning December 25 face kana sa celebration sa pagan religion. Kaning istorya ko lang base sa atong research, base sa atong nadungog sa mga naka-research ko. Based na sa pagan religion nga Copercalia. Kanang sun god nila. Diyos nila, pagka-Diyos nilang adlaw, ilahang tuon o kanang December 25. Dito po ang celebration na para ang tao makatuo nga mauna ang tinuod na birthday. Pero ang tinuod dili maskin pag imuhang kuano kay ila magisunog tanan ang kasulatan sa mga pagan para lang masunod ang ilang gusto. Mapatuo ang katawhan. Kita dugay na kita nagtuo. Dugay kita sa ingon pa sa uban nga nadunggan ako, dugay kitang gilugo for almost 400 years. Dugay kitang gilugo. More than 400 years nga gitanom sa isip natin nga ingon anak. Busang tanawa karon kung siya nahitabo sa tuwa diri. Kay mali na itong ituuhan. Pero based sa akong experience, simula na lang naata kay Mother, sa kay Mother Kinento, wala ba yung problema nga dili masulbad? Masulbad kayo. Magtuo lang ta. Mag-ampo ta sa iya, natabangan ta. Masulbad yun ang problema. Maski doon sa kadako ng problema. Masulbad kayo. Kana, base sa experience yan. Sa tama ang tulingon ni Kapitan na ang mga problema di ang dugangan nimo sa pag-ampo masulbad lang yun. Tinuod lang yun. Walay problema nga din masulbad. So sa atong mga kabataan na adinhi may bayan na kamo ni Kapitan tinutong yung gingon na ang kinabukasan ng bayan nakasalalay sa mga kabataan. Na kung liko-liko pagkatudlog sa kabataan na ano mangyari o siya mahitabo sa atong kagamhanan sa umaabot kay this government does not or this time or this government or the future will no longer be with us. Hindi na sa ato anak kundi sa ilahanan. By that time wala na kita sila na. So i-prepare nato sila. I-prepare nato sila nga para makasugatod sila pag-abot sa panahon na sila na ang magdumala sa atong kagamhanan. Mauna nga unay giingon, train a child in a way he should be, for when he is old, he will not depart from it. Atong triningon ng mga bata sa dalan nga iyang atuan, klaro nga dalan, kay maski na siya, mutigulang na siya, dili ko siya mo depart, dili ko siya mahawali, tulig ko na siya. Basta na training na itong bata. Base gyapon na sa experience niya. Kami, we've been nagtudlo mi 28 anyos na. Base na sa experience niya. Basta ma-training mo ang bata, tarong din na siya. Pero kung dili mo ma-train ang bata, sagdahan mo na. Una, numero 1, ginikanan. Ginikanan yun. Tarungon yun ang bata. Disiplinahon ko. Muna ginaingon nga, sakit kaayo magmahal sa mga anak. Masakit. Sa usa ka ginikanan magmahal sa anak. Nga naman,
Kaya makahimog sa lain mo anak, magbunalan ni mo, nasakit kayo. Kasi naku, pagbunal ako sa mga anak na kanya, ito abili mo, murag ginakumos mo ako kasing-kasing. Bunalan ka para madisiplina. Pero ang akong kasing-kasing, pero sige lang, kaya para sa lahat. Muna ingon ko lagi, nga dili nila na-realize, nga sakit magmahal sa mga anak. Napakasakit. Mabunalan ko para lang mo taro. Pero lain kayo. Pero sige lang, para magtaro. Karon, pagdagko na nila imong anihon, ang imong gitanong. Anihon yun ang imong gitanong. Sama sa gingon, kung anong tinanim mo, siya mong anihon. And it is a fact. Tinuod yun na. Kung unsay atong gitanong, mo sa atong anihon, ba? Pagtanong o pagdumot, di pagdumtan sa pagtanong o kaayo, ang uban maayo sa isa. Kainana na nakasipri. Sulayin ninyo, di ba tinuod? Di ba, Kapitan, ikaw yung eksperyensyado ka, mas eksperyensyado ka kaysa ako. Tinuod lang yun, mga ingon na, simple lang nga, mga kwa. Kung siya atong gitanong, o atong anihon. So, ugma, birthday ni Mother, hinawag sa susunod naman na birthday niya, kita gihapon ka. Atong celebrar na gihapon. Kay sa amo diri, you believe it or not, tomorrow is our Christmas Day. So, to everyone, Merry Christmas and good evening. Thank you, kay Sir. Unta, naminaw mo mga bata, maayo kayo mensahe ni Sir Leno. Aside mo sa mission namin ni Mother, ang ginatrabaho ni Mother Cynthia karon, charity. Sa una pa lang siya hantod karon. So, making nagkarisod, charity. Magtabang yan sa mas pupri pa sa paa. Okay, di ba matingala mo ang Ginoo, dili ko pili o sa isa ka trabaho na iyang ipapalik sa kalibutan para na sa charity. Ano di mo siya mapilig dato? Para matuman ang charity. Si Noah, ano siya nagipili na sa Ginoo? Hindi mo siya kabulong storya. Isa pa na si napay mga propeta na baga si propeta Muhammad. Nano siya nagipili na di ba nasa kabulong istorya. So ang Ginoo ipakita niya kung sa kagamhanan. Ang gamit nila na tao kana kung makaingon ko pala powerful gid ang Ginoo no. Asa nagikan na paagi sa kuan gamhanan gid ako ang Ginoo. Ang munay mo hatag karong intermission number. I will never pass this way again. Kanta na siya na ihatag ni Ronel Arhilio. Ang organist na po. Oh
closing song, kantahon sa mga YMO singers. Taos-pusong pasasalamat. Ano sila? Pasti salamat daw. Salamat po sa kabutihan mo. Ay tumituloy iyong ginagawa. Hanggang di ko buhay, puno ng pusa. Dahil sa'yo, Diyos, nabuwaya pag-asal. Di ko maiyayan, taos-pusong pasalamat sa mga biyaya mo. Lagi lahat o Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Sa tagumpay na aking natamo. Sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat Diyos sa'yo, kabutihan. Okay. Sabot kong gutom lagi mga YMO na. Tanan mag-dinner ta, kaon dito sa mission